Kabanata 16:21. Pagbisita sa Andos Dragon. Eto na, nagkaroon ng malalim na sama ng loob sa pagitan ni Tyr Summers at Andos Dragon. Kung tutuusin, pinatay ni Tyr ang kanyang anak. Nang maglaon, pagkatapos ng sunod-sunod na mga kaganapan na naganap, ibinaon ng dalawa ang pala. Bukod dito, ang anak ni Andos, si Pendragon, ay isang kasuklam-suklam na tao. Kung hindi pinatay ni Tyr si Pendragon, marahil ay naalis na rin ni Andos ang rebelding anak na ito balang araw. King Summers, I have no idea what brought you here. Your presence is an honor. Nang makitang pumasok si Tyr sa bahay, sinimulan siyang purihin ni Andos. Bagamat hindi na sila magkaaway ni Tyr, kitang-kita na mayroon pa ring masamang damdamin ang dalawa sa kanilang mga puso. Ginagawa ni Tyr ang mga bagay ayon sa mga patakaran. Pagkatapos ng lahat, ibinahagi niya ang isang malalim na relasyon sa Six Doors at Dragon Squad. Ngayong kailangan ng Regal Palace na bumalik sa Celestial Empire, dapat niyang bisitahin ang mga maimpluwensyang lokal na figure. Masyadong magalang si Lord Dragon. Sumaludo si Tyr kay Andos at magalang na sinabi, tiyak na naabala kita ngayon. Sana ay mapatawad ako ni Lord Dragon sa mga abala. Binobola mo ako. Ngumiti ng maluwag si Andos. Pagkatapos, inutusan niya ang mga tauhan na gumawa ng 2 tasa ng tsaa at inilagay ito sa batong lamesa sa tabi niya. Sabi niya, siguro napakahabang paglalakbay para makarating dito. Halika na, maupo ka, at uminom ng tsaa. Hindi naman siya tinanggihan ni Tyr at umupo na. Kinuha niya ang isa sa mga tasa at humigop. Lord Dragon, I think you should know the purpose of my visit today, right? Oo naman. Hindi sinasadya ni Andos na pahirapan si Tyr, at hindi rin niya ibinenta ang sarili. Dumiretso siya sa punto. Ang gulo ng Regal Palace ay napukaw sa buong mundo noong nakalipas na panahon na kilala ng lahat. Kamakailan, ang iyong organisasyon ay naging transcendent na organisasyon. Wala na itong kinalaman sa ating Six Doors. Sa katunayan, pagkatapos na maging transcendent na organisasyon ang Regal Palace, dapat kong kausapin ang Dragon Squad sa halip. Ngunit, dahil ibabalik ko na ang organisasyon sa Celestial Empire, gusto kong bisitahin ang lahat ng makapangyarihang tao. Tumawa ng malakas si Andos at nanunukso, King Summers, ano ang pinagsasabi mo? Sa panahon ngayon, inuuna ka ng buong martial arts community ng Celestial Empire. Kung gusto mong ibalik ang Regal Palace sa Celestial Empire, anong karapatan ng aking Six Doors na magdesisyon? Gayunpaman, King Summers, ang pagbabalik ng iyong organisasyon sa Celestial Empire ay wala sa aking Six Doors at sa martial arts jurisdiction ng komunidad ng Sining. Kailangan mo pa ring pumunta sa Dragon Squad at sa sinaunang martial arts world sa susunod. Alam ko na ito. Tumango si Tyr. Haharapin ko ito, isa-isa. Talagang bibisitahin ko ang War Emperor, senior ng Dragon Squad, mamaya. Sa aking pagbabalik, sinubukan ko nang abutin ang Green Dragon at Black Turtle mula sa Dragon Squad. Hindi nila sinagot ang kanilang mga telepono. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Hindi ko alam kung saan ang base ng Dragon Squad, kaya pumunta ako sa iyo. Ngumiti si Andos at sumagot, Haring Summers, mali ang napili mong binisita sa oras na ito. Ganun ba? Natigilan si Tyr. Sumagot si Andos, ang parehong Six Doors at ang Dragon Squad ay kabilang sa mga autoridad, ngunit kami ay 2 independenteng departamento dahil sa magkaibang ranggo. Gayon din, ang Dragon Squad ay napaka-misteryoso. Kahit ako ay hindi alam kung saan ang kanilang home base. Ngunit, kung gusto mong hanapin ang War Emperor, maaari kang pumunta sa pamilyang Regulus. Dapat malaman ni Celia kung saan nagpunta ang kanyang lolo. Oo, tama ka. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Tyr sa kanyang noo at nagkunwaring parang may biglang bumungad sa kanya. Kung sa bagay, syempre, naintindihan ni Tyr na kailangan niyang pumunta sa pamilya Regulus. Gayunpaman, kailangan niyang gawin ang mga bagay sa pamamagitan ng libro. Ito ang tuntunin. Salamat sa paalala. Nagsulot si Tyr. Pinaikit ni Andos ang kanyang mga mata at sinabing, You can drop your pretense now, King Summers. You see, our relationship is quite awkward nowadays. I will not keep you here for much longer. Si Andos ay medyo prangka. Hindi man lang niya itinago ang kanyang nararamdaman bagkus ay agad niyang ibinigay kay Tyr ang utos ng pagpapatalsik.
Wala rin namang balak si Tyr na magtagal pa dito, after all, pinatay na niya ang anak niya noon. Naresolba man ang usapin ngayon o hindi, talagang nandoon pa rin ang sama ng loob. Tumayo si Tyr at sumaludo kay Andosk at sinabing, sa kasong ito, Lord Dragon, aalis na ako ngayon. Magkikita pa ba tayo? Makahulugang tinitigan ni Andosk si Tyr. Kumalaklak si Tyr. Don't worry about it. I don't want to bother you. Pagkatapos nun, tumayo na si Tyr at lumabas ng courtyard. Simple lang ang layunin ng pagbisita ni Tyr. Gusto lang niyang kamustahin si Andosk at ipaalam sa kanya na malapit nang bumalik sa Celestial Empire ang Regal Palace. Payag man o hindi ang matanda, hindi mahalaga. Pagkatapos ng lahat, sa panimula, hindi kailangan ni Tyr ang kanyang pahintulot. Pagkaalis ni Tyr sa estate, pumara siya ng taxi. Nagtungo siya sa mansion ng pamilya Regulus sa Imperial Capital City. King Summers, nandito ka na pala. Matagal na kitang hinihintay. Pagkababa ni Tyr sa sasakyan ay may isang binata na lumabas sa gate ng Regulus Family Mansion. Pagtingin sa ayos ng binata ay parang na-enjoy niya ang magandang status sa pamilya Regulus. Natagpuan ito ni Tyr na medyo kakaiba. Sabi ng lalaking ito, matagal na daw siyang naghintay. Paano nalaman ng lalaking ito na dadaan siya ngayon? At ikaw? Napatingin si Tyr sa binata ng may pagdududa. Sumagot ang binata, Haring Summers, ang pangalan ko ay Seve Regulus. Ako ang nakababatang kapatid na lalaki ni Celia Regulus. Nabanggit ng aking kapatid na babae na darating ka ngayon at partikular na hiniling sa akin na maghanda ng alak at pagkain upang aliwin ka. Mangyaring sumama sa akin, Haring Summers. Teka. Hindi sinundan ni Tyr si Seve sa loob ng bahay ngunit tinawag siya, nandito ako para hanapin ang kapatid mo. Nasaan siya ngayon? At paano niya nalaman na pupunta ako ngayon? Sumagot si Seve, may gagawin ang kapatid ko, at nasa labas siya ng bayan mula pa kahapon, kaya partikular niyang hiniling sa akin na I entertain ka. Tanong ni Tyr, saan siya nagpunta? Umiling si Seve at sumagot, she always do things at a whim. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Anyway, King Summers, siguradong nakakapagod ang paglalakbay mo para makarating dito. Terena, bilasan mo na at pumasok ka at para kumain. Wala pa ring balak pumasok si Tyr. Tanong niya, Seve, alam mo ba kung saan ang Dragon Squad headquarters ng lolo mo? Or rather, alam mo ba kung nasaan ang lolo mo? Bahagyang napangiti si Seve at sumagot, King Summers, hindi mo dapat banibiro ito. Bagamat ang aking lolo ay ang Panginoon ng Dragon Squad, ang umalis ay hindi kabilang sa aking pamilya Regulus. Ang ganoong uri ng makapangyarihang organisasyon ay hindi isang bagay na maaaring magtanong ang isang junior na tulad natin. Ibig sabihin hindi mo alam. Medyo nawala si Tyr. I cannot reach your sister's phone. May iba pa ba siyang phone number? Wala. Umiling si Seve. Mabuti naman kung ganoon. Nagkibit balikat si Tyr. Kung ganoon, dapat na akong umalis ngayon. Natigilan si Seve. Ayaw mo bang pumasok para kumain? Kalimutan mo na. Umiling si Tyr habang nakatalikod. I don't feel it. Bakit tayo kakain? Kabanata 1622. Kahangahangang hula. Sa oras na ito, walang ideya si Tyr kung ano ang eksaktong nararamdaman niya sa kaibuturan. Nakaramdam siya ng kaunting kawalan. Hindi maabot ang mga telepono ni Green Dragon at Black Turtle. Hindi rin kinuha ni Celia Regulus ang kanyang telepono. Personal na binisita ni Tyr ang pamilya Regulus, ngunit ipinadala ni Celia ang kanyang kapatid upang batiin siya. Mahirap baliwalain kung gaano kainahinala ang buong pangyayari. Bakit may pakiramdam ako na ang mga lalaking ito ay sadyang umiiwas sa akin? Huminga ng malalim si Tyr. Bigla niyang naramdaman na marahil ang pagbabalik ng Regal Palace sa pinagmulan nito ay hindi kasing dali ng kanyang inaakala. Mamulong siya, ano nga ba ang ibig nilang sabihin dito? Maya-maya lang, huminto ang isang pulang magarang sedan sa harap ni Tyr. Ibinaba ang bintana ng sasakyan, at isang pamilyar na mukha ang sumilip mula sa loob. Kuya Tyr, sumakay ka na sa kotse. Ins, bakit ka nandito? Pumunta ako dito para sunduin ka, nakangiting paliwanag ni Ins Alroy. Mukhang natarante si Tyr. Paano mo nalamang nandito ako? Sakay na tayo sa kotse. Mamaya na natin pag-usapan.
Pagbukas ng pinto ng sasakyan ay sumakay si Tyr sa sasakyan. Inapakan ni Ins ang pedal ng gas, at biglang bumaril pasulong ang sports car na parang isang matulis na palaso. Pinapunta ako dito ni Lolo para sunduin ka, sabi ni Ins kay Tyr habang nagmamaneho. Kahit si Lolo aware na pumunta ako dito. This is so strange, ungol ni Tyr. Tanong ni Ins, Brother Tyr, I heard na babalik na ang Regal Palace mo sa Celestial Empire, tama ba? Nakakamangha ang mga ginawa niyo sa ibang bansa kanina. Can you tell me more about the story of Regal Palace in Rain? Why did you biglang welga, puksay ng napakaraming internasyonal na organisasyon at sanhi ng pagdanak ng dugo? Parang lalaki ang ugali ni Ins. Noon pa man ay gusto niya ang martial arts community na puno ng pagdanak ng dugo. Hindi na nagabalang magpaliwanag si Tyr sa iital girl na ito. Isinandal niya ang kanyang ulo sa likod ng upuan ng kotse at nakaramdam ng paninikip sa kanyang dibdib. Nang makarating si Ins sa mansion ng pamilya Alroy ay halos hapon na. Wala pang kinakain si Tyr hanggang ngayon. Naramdaman niyang kumukulo ang tiyan niya. Magkasunod na pumasok ang dalawa sa Alroy Imperial Family Manor. Nang madaanan nila si Tyr ay magalang na babatiin nila ito. Natural, kilala ng lahat si Tyr. Ang ilan ay tinawag si Tyr bilang isang young master, at ang iba naman ay tinawag siyang King Summers. Tyr, nandito ka na pala. Noon lang, naglakad si Leonardo Alroy patungo sa Tyr kasama si Abel Alroy. Tito, bati ni Tyr. Hinihintay ka na ng lolo mo sa dining hall. Pasado tanghali na, hindi ka pa kumakain. Bilasan mo at pumunta ka na doon. Ma'am! Tumanggaw si Tyr at pumunta sa dining hall. Gusto rin sana ni Ins na sumama pero sinaway ito ni Leonardo. Ins, bakit mo siya sinusundan? Tumigil ka nga dyan. Dinaikit ni Ins ang dila niya kay Leonardo at sinabing, Daddy, hindi rin ako kumain ng tanghali. Pumunta ka sa dining alcove para kumain. Hinihintay ng lolo mo si Tyr doon. You better not go there to mess things up. Bagamat suway lang babaeng ito, takot pa rin siya sa kanyang ama kapag seryoso ito. Sa huli, wala nang lakas ng loob na magsalita pa si Ins. Napilitan siyang umatras sa gilid habang si Tyr ay mag-isa na pumunta sa dining hall. Sa oras na ito, naghanda si Dalton ng mesa ng isang handaan. Bago dumating si Tyr, nagsali na ang matanda ng isang baso ng alak at hindi na makapaghintay na matikman ito. Naglabas pa siya ng isang bote ng napakasarap na alak na pinag-iingat niya sa loob ng maraming taon. Lolo! Lumapit si Tyr kay Dalton. Dito ka. Halika dito at maupo ka. Ngumiti si Dalton at tumingin kay Tyr. Sabay bati nito at hinikayat si Tyr na maupo. Tiyak na nagugutom ka ngayon. Bilasan mo, maupo ka at maghukay. Wala sa mood si Tyr para sa isang handaan. Hindi pa siya tapos sa pag-aayos ng mga gamit niya. Maya-maya, kinuha pa rin ni Tyr ang mga kubyertos at kinuha ang mga baso ng alak na iniabot ni Dalton. Paano nalaman ni Lolo na pupunta ako ngayon? Bakit pakiramdam ko lahat kayo ay naging mga manghuhula na makakapaghula sa pagbalik ko sa Imperial Capital City sa pagkakataong ito? Ha! Ganun ba? Ha ha ha! Nang marinig ni Dalton ang sinabi ni Tyr, tumawa siya ng matinis. We can't foresee the future. Ito'y mahirap para sa amin. It's just that the impact of what your Regal Palace did some time ago was gigantic. Also, the Second World has started to show itself overseas, which means malapit na ang panahon. Nagseryoso agad si Tyr. Tanong niya, Lolo, ano ang ibig mong sabihin sa bagong panahon? Ipinaliwanag ni Dalton, dahil sa mabilis na pagbabago sa teknolohiya sa nakalipas na siglo, ang iba't ibang modernong armas ay nagdulot ng malaking epekto sa transcendent at sinaunang martial arts world noon at ang mga opisyal, isa-isa, at nagretiro sa likod ng eksena. Ngayon, ang Second World at ang ating sinaunang martial arts world sa Celestial Empire ay sabik na muling kumilos. Ang iyong Regal Palace ay tumaas mula sa isang ordinaryong organisasyon patungo sa isang transcendental na organisasyon. Ito ay maaaring ituring na sinira ang nakaraang balanse. Tyr, ang iyong organisasyon ay ang paglipat sa pagitan ng mortal na lungsod at ng transcendent na mundo. Ang layunin ng paglalakbay mo sa Imperial Capital City ay hanapin ang War Emperor para humingi ng pahintulot na ibalik ang Regal Palace sa Celestial Empire, tama ba?
Dahil wala nang silid si Rain para sa iyong organisasyon. Tama ka. Uminom sina Tyr at Dalton ng isang baso ng alak. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Tyr, ang Regal Palace ay binubuo ng mga miyembro ng Celestial Empire na pinagmulan, ngunit narito ang ating mga pinagmulan. Kahit na walang pressure ng Second World, pinaplano kong ibalik ang organisasyon sa Celestial Imperyo. Gayunpaman, ang aming pagbabalik ay hindi karaniwan. Ito ay ang pagbabalik ng isang transcendent na organisasyon. Kaya, kailangan kong makuha ang Dragon Squad at ang sinaunang martial arts world's consent bago kami bumalik. Kung hindi, ito ay haantong sa maraming gulo. Sa orihinal, akala ko walang malaking problema sa Dragon Squad, ngunit ngayon ay hindi ko na makontak ang ahente ng Dragon Squad. Kahit papaano ay may pakiramdam ako na sadyang iniiwasan ako ng War Emperor. Speaking of this, medyo napunit bigla si Tyr. Lolo, sa tingin mo ba ay walang balak ang War Emperor na sumang-ayon sa aking pagbabalik sa Celestial Empire? So sinasadya niya akong iwasan dahil dito. Ngumiti si Dalton at umiling. Ang matandang fox na iyon ay laging misteryosong gumagawa ng mga bagay-bagay. Dapat ay mayroon siyang mga dahilan para gawin iyon. Hindi mo kailangang mag-alala masyado. Kilala ko ang kanyang pagkatao. Tiyak na hindi niya pahihirapan ang mga bagay na ibalik mo ang Regal Palace sa Celestial Empire. Pero, hindi ko talaga siya maabot ngayon. Kumunat ang noo ni Dalton at sinabing, kung hindi mo siya maabot, dapat kang maghintay. Makakapaghintay ka lang dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng Regal Palace. Hintayin mo na lang ang balita mula kay Old Fox. Tyr, huwag mong isipin na ganoon kasimple ang sinaunang martial arts world na harapin. Kung hindi susuportahan ng Old Fox at ng Dragon Squad ang pagbabalik ng Regal Palace sa Celestial Empire, mahihirapan ka kahit isang pulgada lang. Kabanata 1623. Sa wakas ay narito. Naramdaman ni Tyr Summers na may alam si Dalton Alroy, ngunit walang intensyon si Dalton na ihayag sa kanya ang mga detalye. Sa halip, hiniling na lang niya kay Tyr na maghintay dahil ito lang ang magagawa niya sa yugtong ito. Sa ngayon, kaunti lang ang alam ni Tyr tungkol sa sinaunang martial arts world. Tulad ng sinabi ni Dalton, nang walang Dragon Squad na tumulong sa kanya na hilahin ang mga string, si Tyr ay walang kaalam-alam kung paano niya dapat harapin ang mga bagay. Lolo, may alam ka ba tungkol sa sinaunang martial arts world ng Celestial Empire? Tanong ni Tyr. Sumagot ang matanda, ang mundo ng sinaunang martial arts ay isang titulo lamang. Ang mga angkan at sekta na iyon ay nasa lupaing ito pa rin. Ang pagkakaiba lamang natin ay ang kahulugan. Sabi nga, kapag ang isang pamilya o organisasyon ay may sukat na higit sa 30 transcendence at umiral ng mahigit 100 taon sa mortal na mundo, kung gayon ito ay magiging kwalipikadong sumali sa sinaunang martial arts world at maging isang transcendent na organisasyon. Natigilan si Tyr. Kaya, sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban, ang dating 4 noble imperial families ay matagal nang natupad ang mga kondisyong ito, maliban kung hindi sila umiral sa mortal na mundo ng higit sa 100 taon. Tama. Tumanggo si Dalton. Ngunit, mas mabuting maging ulo ng isang aso kaysa sa buntot ng isang leon. Hindi naman talaga magandang bagay para sa imperial na pamilya na ma-promote sa isang transcendent na organisasyon, basta ang bawat isa ay may kanilang mga hangarin. Napagtanto ni Tyr na may isa pang problema. My Regal Palace was founded less than a decade ago. Ibig sabihin hindi tayo qualified na pumasok sa ancient martial arts world ngayon. Tama, sabi ni Dalton. Nagtataka si Tyr, hindi ba't sinabi mo lang na ang isang organisasyon ay kailangang magkaroon ng foothold sa loob ng isang siglo? Hehe. Bagamat hindi natutupad ng iyong Regal Palace ang kondisyon na naitatag sa loob ng isang siglo, sapat na kapagtaglay mo ang lakas ng cultivation ng Realm of Transformation. May mga pribilehiyo para sa mga martial art practitioner sa Realm of Transformation. Tumawa si Dalton. Anak, hindi mo dapat maliitin ang Realm of Transformation kung titingnan mo ang malawak na view ng buong Celestial Empire. Ang mga nasa Realm of Transformation ay mga mandirigma sa tuktok ng pyramid. Kung ang isang organisasyon o isang pamilya ay may Realm of Transformation powerhouse, maaari silang ituring bilang supreme power sa sinaunang martial arts world sa ilalim ng creeds. Tumanggo si Tyr at nagtanong, ibig bang sabihin ang mga creed ay ang pinakamakapangyarihang pamilya sa sinaunang martial arts world?
Malapit na, sagot ni Dalton. Sinasabi na may mga demigod sa loob ng creeds, kaya naman sila ang nasa tuktok ng sinaunang martial arts world. Pero, dahil hindi pa ako nakakatapak doon, kaya hindi ko masasabi sa iyo ang mga partikular na detalye. Tyr, hindi mo basta-basta malalaman ang mga bagay na ito sa bibig ng ibang tao. Maiintindihan mo lang at makokontrol mo ang sitwasyon pagkatapos mong makapasok sa mundong iyon. There are thousands of heritage in Celestial Empire. Not just the creeds, there are various sects also. Marahil may mga sinaunang organisasyon na higit na nakahihigit kaysa sa creeds. Ang mga angkan tulad ng Silverbrows, Night Thun, at Boulder Fist sa pelikula at mga drama na hindi walang base ang pag-aangkin. Natahimik agad si Tyr. Parang ang sinaunang martial arts world ay mas komplikado kaysa sa alam ni Tyr sa simula. Lolo, sinasabi mo bang hihintayin ko na lang ang balita mula sa War Emperor tungkol sa pagbabalik ng Regal Palace sa Celestial Empire? Ano ang dapat kong gawin kung sadyang nagtatago siya sa akin? Maaaring mag-map out si Tyr ng isang diskarte para sa iba pang mga bagay nang hindi nagmamadali. Gayunpaman, nang ang usapin ay may kinalaman sa kinabukasan ng Regal Palace at ang pagbabalik ng organisasyon sa pinagmulan nito, hindi maaaring manatiling cool si Tyr. Kung tutuusin, hinihintay pa rin ng mga kapatid ni Tyr ang kanyang arrangement sa Heavenly Island of Rain. Dalton said, "You can't rush things. It's useless for you to be anxiety. But, it would be best if you have faith in that old fox. The Dragon Squad has to help you sa pagbabalik ng Regal Palace." Bibigyan kanya ng isang paliwanag. Maaari kang manatili dito ng ilang sandali upang kapag handa na silang hanapin ka, madali ka nilang mahanap. Tumango si Tyr at sumagot, parang ito lang ang paraan. Sa susunod na 2 linggo o higit pa, nanatili si Tyr sa Imperial Capital City at naghintay ng balita mula sa Dragon Squad. Sa panahong iyon, tahimik ang lahat. Habang naghintay si Tyr, mas lalo siyang nababalisa. Ang ganitong uri ng walang patutunguhan at walang bungang paghihintay ay labis na nakababahala para sa kanya. Sa panahong ito, sinubukan ni Tyr na makipag-ugnayan muli sa Dragon Squad. Nakalulungkot, ito ay katulad ng dati. Walang balita noon. Dahil sa kaso, mas naging kumpiyansa si Tyr na tiyak na sadyang iniiwasan siya ng mga ahenteng iyon. Sa ika-20 araw ng Tyr na manatili sa lungsod, gusto pa niyang pakilusan ang pagbabalik ng buong organisasyon sa Celestial Empire. Sa wakas, sa mismong araw na ito, huminto ang isang sasakyan sa pasukan ng Alroy Imperial Family Mansion. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, lumabas ng sasakyan si Green Dragon na nakasuot ng itim na damit at may hawak na tabako. Mula nang magkita sila sa Mount of Terror sa Hilaga, naging miyembro na ng Dragon Squad ang Green Dragon, at naging abala siya sa pagsasagawa ng mga misyon para sa koponan. Hindi alam kung ano ang pinagdaanan ng lalaking ito sa panahong ito. Mas malakas ang aura ng katawan niya kumpara noon. Mukhang nakumpleto niya ang isang metamorphosis. Matapos makilala ng Green Dragon ang kanyang sarili at makapasok sa gate ng Alroy Imperial Family, may isang tao mula sa pamilya Alroy na agad na lumabas para batiin siya. Sa oras na ito, nananatili si Tyr sa bilya na sa una ay pagmamay-ari ng kanyang ina kapag gusto nitong magpalipis ng oras. Nang malaman niyang dumaan ang Green Dragon, mabilis na tumayo si Tyr. This bloke is finally here. Sa mismong sandaling ito, nawala ang pag-aalala ni Tyr. Binati ng Green Dragon sina Dalton, Leonardo, at iba pa, sunod-sunod, bilang kagandahang loob. Sa wakas ay nakarating din siya kay Tyr. King Summers, long time no see. Matapos siyang makilala ay ngumiti ng magiliw si Green Dragon kay Tyr. Sa tuwing naririnig ni Tyr na may tumawag sa kanya bilang King Summers, kakaiba ang pakiramdam niya. Inilibot niya ang tingin niya kay Green Dragon at sinaway, Green Dragon. I've been calling you all this time, but your phone was always out of service. Siguradong kusa kayong umiiwas sa akin, di ba? Nagmamadaling umiling ang Green Dragon at ipinagtanggol ang sarili. King Summers, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Stop calling me King Summers. It sounds weird. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Green Dragon, pagkatapos ay huminga siya ng malakas na tabako sa kanyang kamay at sinabing, Tyr, nagkasala ka sa akin. Kanina pa ako tumatakbo sa isang liblib na lugar.
Nagbago na ako ng aking SIM card para sa isang espesyal na dahilan. Oh, nagpalit din ba ng SIM card ang War Emperor, Black Turtle, at iba pa? Tanong ni Tyr na may malabong ngiti. Pinitik ni Green Dragon ang tabako sa kanyang kamay ng awkwardly. Pagkatapos, sumagot siya, hindi iyon ang punto. Nandito ako ngayon. Alam mo bang partikular akong nanggaling sa Valley City para harapin ang mga bagay mo? Ibinuhos ko ang puso ko para sa iyo. Anong ginagawa mo sa Valley City? Tanong ni Tyr. Sumagot si Green Dragon, mayroon akong mahirap na misyon na dapat gampanan. Nag-aalala ako na malapit na akong mamatay doon. Tyr, napakalakas mo ngayon. Bakit hindi mo ako tulungang bumangon pagdating ng panahon? I can guarantee that ang paglalakbay sa lungsod ng Valley ay magbubukas ng iyong mga mata at magre-refresh ng iyong pangunawa sa mundo. Malapit ka nang makakalaban sa sinaunang martial arts world. Paano kung samantalahin mo ang pagkakataon bilang pagsasanay? Naramdaman agad ni Tyr na may mali. Pinuntahan ba siya ngayon ng Green Dragon para humingi ng tulong sa Valley City? Kabanata 1624. Maligayang pagdating sa Aklas Province. Ano? May kakaiba sa pagbisita niya. Hindi kaya pumunta dito ang lalaking ito para tulungan akong ibalik ang Regal Palace sa Celestial Empire, pero nandito siya para humingi ng pabor. Saglit na may masamang pakiramdam si Tyr sa kanyang puso. Green Dragon, kung nandito ka para isama mo ako sa Valley City, pwede ka nang umalis. Naging malungkot ang ekspresyon ng Green Dragon at nagkomento, Tyr, you're not generous at all. Ito ay dalawang magkaibang bagay. Sigurado akong alam mo kung ano ang ikinababahala ko ngayon. Hahaha, kalimutan mo na. Kalimutan mo na yan. Biglang tumawa ng malakas si Green Dragon at napatigil sa walang kabuluhan with Tyr. Ipinaliwanag niya, Tyr, pumunta ako dito sa ilalim ng utos ng War Emperor para sunduin ka. Sunduin mo ako at pumunta saan? Tanong ni Tyr. Sumagot ang Green Dragon, ang punong tanggapan ng Dragon Squad. Ang punong tanggapan ng Dragon Squad. Nagulat si Tyr. Nasaan? Malalaman mo kung sasama ka sa akin. Okay. Hindi naman nagdalawang isip si Tyr at pumayag. Siya ay naghintay ng ganoon katagal. Hindi ba ito ang hinihintay niya? Kaya lang, nagbid sina Green Dragon at Tyr kay Dalton at nagpaalam ng iba at pumasok sa sasakyan sa labas. Dumiretso sila sa airport. May isang espesyal na tao na nakilala ang Green Dragon doon at tinulungan siyang paalisan ng sasakyan. Pagkatapos, sumakay ang dalawa sa eroplano patungong Aklas Province. Nasa Aklas Province ang base ng Dragon Squad. Tanong ni Tyr. Tama, sagot ni Green Dragon. Ang probinsya ng Aklas ay matatagpuan sa paanan ng Hellsby Mountain. Bueno, ang bulubundukin ng Hellsby ang pinanggalingan ng lahat ng mga bundok, at ito ang pinakabanal na bundok sa Celestial Empire. Ang lugar na iyon ay angkop na paglagyan ng Dragon Squad. Medyo angkop na itayo ang iyong base camp doon. Hehe. Humalaklak si Green Dragon. Ngunit Tyr, kapag nakarating ka sa punong tanggapan ng Dragon Squad, maaaring ibang-iba ito sa iniisip mo. Talaga? Retorikang tanong ni Tyr. Malalaman mo pagdating ng panahon. Nakasandal ang Green Dragon sa upuan at sinusubukang gawing mas komportable. Mukhang medyo pagod at stressed ang lalaking ito. Nababalisa ka ba sa Valley City? Tanong ni Tyr. Anong klaseng bagay ito? Sumagot ang Green Dragon, sa katunayan, ito ay napakadaya. Ito ay isang sikreto tungkol sa dating Vronil Dynasty. Hindi ko pa naiisip kung paano ito haharapin ngayon. Ako ay isang taliba lamang. May mga eksperto tayong papasok at lutisin ito mamaya. Ang dating dinastiya. Bumilis ang tibok ng puso ni Tyr. Hindi ba matagal na iyon? Mahigit 100 taon nang wala na ang dinastiyang iyon. Naku, ang usapin ng Valley City ay nasa sinaunang martial arts world's jurisdiction. Ang 100 taon ay hindi ganoon kahaba para sa kanila. Mukhang hindi interesado ang Green Dragon na pag-usapan ang nangyari sa Valley City. Kaya naman, mabilis niyang iniba ang topic. Kanina pa, nagkagulo ang Regal Palace. It's incredulous for you to walk away in one piece. Ano ang hindi makapaniwala tungkol dito? Napabuntong hininga si Tyr at nagpaliwanag, isang grupo ng mga brats mula sa Second World na walang gaanong alam tungkol sa mundo ay naghahanap ng gulo sa aking Regal Palace. Hinahanap nila ang kanilang kamatayan.
Sa palagay ko hindi mo ako dapat sisihin sa paggamit ng malupit sa mga iyon. Sigh. Lumipad sila papuntang Aklas Province. Habang nasa biyahe ay hindi gaanong nagsalita ang dalawa. Sinamantala ng Green Dragon ang paglipad para umidlip. Nang magising siya ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Bumaba ang dalawa sa eroplano at lumabas ng airport. Sa pasukan ng paliparan, isa pang sasakyan sa parehong modelo ang nakapark sa gilid ng bangkita. Isang matangkad at matipunong lalaki ang nakaupo sa kotse. Black Turtle iyon. Dear, welcome sa Aklas Province. Isang lugar na may sariwang hangin, magagandang tanawin, at kamangha-manghang tanawin. Nakangiti si Black Turtle habang naglalakad papunta kay Deer. Ilang taon lang siyang nag-aral, at ang mga katagang iyon ay ang lahat ng mga salita na naiisip niya matapos ang pag-ikot ng kanyang utak. Hehe. Ngumiti nang walang pakialam si Deer, pagkatapos ay lumapit siya kay Black Turtle at binigyan siya ng yakap na oso. Mula noong huli nilang paglalakbay sa Mount of Terror, nagkaroon ng malalim na relasyon ang tatlo. Dahil dito, naging matalik na magkaibigan ang tatlo. Napakatagal na panahon na mula nang magkita sila, ngayon sa wakas ay muli silang nagkita, walang alinlangan na hindi maiiwasan ang yakap ng oso. Hindi ka pa kumakain, ha? Tara at kuha muna tayo. Pagkatapos nito, pupunta tayo sa Dragon Squad. Malayo na ang narating ni Tyr, at siya ang kanilang bisita. Sa makatuwid, dapat siyang ituring ng Green Dragon at Black Turtle sa masarap na alak at masarap na pagkain. Lumabas ang tatlo sa airport at pumunta sa malapit na steak restaurant. Nag-order sila ng isang kaldero ng nilagang tupa at 2 bote ng barley wine. Habang kumakain, nagkwentuhan ang tatlo tungkol sa nangyari sa mga oras na ito. Alam na alam ang kaguluhan kay Rain tungkol sa Regal Palace. Kaya naman, hindi napigilan ng Green Dragon na tanungin si Tyr tungkol sa mga detalye kay Rain nang magkita sila. Walang pagbubukod ang Black Turtle. Nang makarating sila sa ilalim ng bagay na ito, natural, lumipat ang paksa sa pagbabalik ng Regal Palace sa Celestial Empire. Sa pagsasalita tungkol sa bagay na iyon, medyo natakot si Tyr, ngunit tinapik ni Black Turtle ang balikat ni Tyr at pagkatapos ay ang kanyang sariling dibdib at sinabing, Tyr, makatitiyak ka dito. War Emperor will settle this for you. Sa pakikinig sa mga salita ni Black Turtle, mas naging maayos ang pakiramdam ni Tyr. Hindi bababasa, ngayong nakuha na niya ang suporta ng Dragon Squad, hindi na kailangan para sa kanya na tumakbo ng walang patutunguhan. Pagkatapos kumain, umalis ang tatlo mula sa lungsod patungo sa hanay ng bundok. Lumipas na ang tag-araw. Ito ay taglagas ngayon. Gayunpaman, umaapoy pa rin ito sa mga katimugang lungsod. Pagkatapos ng lahat, maraming mga lungsod sa timog ay mayroon lamang tag-araw at taglamig. Ang tagsibol at taglagas ay hindi maliwanag doon. Gayunpaman, ito ay naiiba sa Aklas Province. Ang panahon ay nagsimulang maging malamig sa taglagas. Habang papalapit sila sa Hellsby Mountain, mas lumalamig ito. Ang paglalakbay ay ilang daang kilometro. Halos kalahating araw silang nakarating sa kanilang destinasyon. Sa paglipas ng panahon, naramdaman ni Tyr na naranasan niya ang pagbabago ng mga panahon sa daan. Sa wakas, pagdating nila sa isang maliit na bayan sa Hellsby, halos alas 8 na ng gabi. Ang temperatura ay bumaba sa ibaba ng 0 Celsius, at ang puting nyebe ay bumabagsak mula sa kalangitan. Ipinarode ni Black Turtle ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Pagkatapos, naglabas siya ng military coat na may napakalakas na amoy ng usok mula sa sasakyan at inihagi sa mga kamay ni Tyr. Hinimok niya, isuot mo ito. Magpapahinga tayo dito ngayong gabi at pupunta muna sa kabundukan sa umaga. Napakalayo ng bayang ito sa lungsod. Ang lahat ng mga pasilidad nito ay napakaluma. Mayroon lamang isang sira-sira na maliit na hotel sa negosyo sa bayan. Pagdating ng tatlo sa hotel, twin room na lang ang natitira. Ang tatlo ay handa ng gawin para sa gabi. Hindi gaanong kalakihan ang silid na may lamang 2 pagod na kahoy na kama. Ang bedsheet ay nagkaroon pa ng isang malakas na mabangong amoy. Ang mga bintana ay makaluma. May isang butas sa isa sa mga bintana. Ang may-ari ng hotel ay gumamit ng isang piraso ng pahayagan upang takpan ang butas. Kabanata 1625. Ang mata ng halimaw. Gayunpaman, ang pahayagang iyon ay napunit. Paminsan-minsan, umiihip ang malamig na hangin mula sa labas.
Tumingin si Black Turtle kay Tear, medyo nahihiyang sinabi, "Well, this is it. I'm so sorry for tonight's shabby condition." Nagkibit balikat si Tear at inalo siya, "I'm not spoiled. I've slept on a mountain of corpses before. What do I care about this?" Nagsindi ng tabako ang Green Dragon at huminga ng malalim. "There are pros and cons with this hotel. Its location is pretty good. Tear, if you are lucky, baka makakita ka ng spectacular scene dito sa kalagitnaan ng gabi." Isang kamangha-manghang eksena. Natarante si Tear. Anong uri ng kamangha-manghang eksena? Haha. Kung sinuswerte ka na makita mo, ipapaliwanag ko sa'yo. Or else, forget what I just said. Ang Green Dragon ay sadyang nag-iwan ng cliffhanger. Pagkatapos noon, hindi na nag-probe pa si Tear. Medyo nakakapagod ang biyahe para sa kanya, kaya nahiga na lang si Tear sa kama at nakatulog sandali. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas nang inalog gising si Tear ng Green Dragon. "Tear, bumangon ka na. Oras na para manood ng sine. Anong pinagsasabi mo?" Napaupo si Tear mula sa kama, natulala. Pagkatapos, nakita niya ang langit na nagdilim na biglang lumiwanag at namula. Nagulat si Tear. Sabay lakad niya papunta sa bintana. Nagtaka siya ng malakas, ano ang nangyayari? Noon lang, nakahiga si Black Turtle sa harap ng bintana habang humihit-hit ng sigarilyo. Tumingin siya sa malayong langit at nagreklamo, sumabog na naman. "Tear, you are one lucky bloke. Tonight, you are here just in time." Naguguluhan si Tear. Kaya, sinundan ni Tear ang kanilang pangunguna at tumingin sa langit. Hating gabi noon. Sa puntong ito, dapat ay madilim. Gayunpaman, ang buong bayan ay naihilawan, at isang pulang liwanag ang pumuno sa kalangitan. Isang pulang glow ang bumaril sa mga ulap mula sa isang lugar sa pinakamalayong malayo. Nakabuo ito ng misteryosong puyo ng tubig sa ibabaw ng langit. Para bang isang higanteng barkong dayuhan ang lumulutang sa kalangitan at nagpapaputok ng laser light patungo sa lupa. What is that? Napatingin si Tear sa eksena sa malayo at labis na namangha. Paliwanag ng Green Dragon, nasa unahan natin ang base camp ng Dragon Squad natin. Ang lokasyon ng bagay na iyon ay mga 80 kilometro ang layo mula rito, 30 kilometro ang layo ng headquarters natin dito. Tear, alam mo ba kung bakit nila itinayo ang base camp ng Dragon Squad sa paanan ng Hellsby Mountain? Sinagot mismo ng Green Dragon ang tanong dahil maraming bagay na hindi natin alam sa likod mismo ng Hellsby Mountain, at ang mga bagay na iyon ay kailangang sugpuin ng squad. Ito ay isang kahabaan ng imahinasyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Tear. Ang Hellsby Mountain ay ang pinakasagradong bundok sa Celestial Empire. Sa katunayan, maraming mahiwagang alamat ang kumakalat, ngunit ang mga alamat ay mga kwento lamang. Pinaikit ni Green Dragon ang kanyang mga mata, pagkatapos ay sinulyapan niya si Tear at Ninition. "Tear, maniniwala ka ba sa sinasabi ko? Ang dami mong naranasan sa daan. Huling beses sa Mount of Terror, sariwa pa rin sa lahat ng alaala ang nakita naming eksena. Iniisip mo pa rin ba na ang mga alamat ay hindi higit sa mga kwento?" Sa sandaling ito, natahimik si Tear. Pagkaraan ng ilang sandali, nang mawala ang pulang ilaw sa langit at bumalik sa kadiliman ng mundo, dahan-dahan lang natanong ni Tear, ano ba talaga iyon? Ang mata ng halimaw. Ipinaliwanag ng Green Dragon, sinasabi, sa locus yung iyon ay isang bukal na dumura sa pulang bagay na ito paminsan-minsan. Sa ngayon, walang nakakaalam kung ano ang eksaktong pulang bagay. Lava. Pansamantalang tanong ni Tear. Tumawa si Green Dragon. Kung lava iyon, hindi ito magiging napakahiwaga. Lumapit si Black Turtle sa likod ng Green Dragon at sinabing, may nagsasabi na isa ito sa mga mata ng halimaw. Sinasabi ng iba na ito ay daanan patungo sa loob ng Hellsby Mountain. Anyway, pinili ng Dragon Squad ang lugar na ito bilang base camp dahil doon. Tear, napakaraming talento sa sinaunang martial arts world, malalaman mo ito mamaya. Naiintindihan ko. Pagkatapos noon, nagtanong pa si Tear tungkol sa mate ng halimaw, pero mababaw ang sagot ng dalawa sa kanya. Wala silang masyadong alam sa bagay na iyon. Maswerte si Tear na nakakita ng mata ng halimaw ngayong gabi dahil hindi ito araw-araw na lumalabas. Kasabay nito, binago din ng eksena ang ilang pananaw ni Tear sa mundong ito.
Kinabukasan, umalis ang tatlo sa hotel at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa punong tanggapan ng Dragon Squad. Ang bayan ay hindi malayo sa punong tanggapan ng Dragon Squad, 40 hanggang 50 kilometro lamang ang layo mula sa kanilang destinasyon. Dahil sa malakas na pagulan ng nyebe, halos 30 kilometro lamang ang kanilang natakpan. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit kailangan nilang mag-overnight sa bayan kagabi dahil delikado para sa kanila na magmaneho sa snow sa gabi, lalo na sa Hellsby Mountain. Kahit sa paanan ng bundok, ang pagmamaneho sa kalsada ay kasing delikado ng pagmamaneho sa bangin. Kaya, ituloy natin ang paglalakad. Ang tatlo sa kanila ay mahigpit na nakabalot sa kanilang mga coat at naglakad patungo sa direksyon ng base camp ng Dragon Squad. Habang papasok sila ay mas lumalamig ito. Sa pag-ihip ng hangin at patuloy na pagbagsak ng nyebe, bigla silang tila nakapasok sa isang winter zone. Nakakainis ang kapaligiran ng Dragon Squad mo. Hindi napigilan ni Tyr ang mag-run. Bago siya pumunta dito, naisip niya na ang base camp nila ay nasa ilang Utopian Island o large villa area, pero ngayon parang wala sa inaakala niyang napaka-realistic. Sa 10 kilometrong distansya lamang ay inabot ng tatlo ang halos 2 oras upang makatawid. Ang nakakuha ng mata ni Tyr ay isang nayon. Tama iyon, ang uri ng nayon na karaniwan sa Hilaga. Ngunit, kung ang mga taga-nayon ay mga ordinaryong tao, dahil sa malupit na kapaligiran, marahil ang buong nayon ay napatay. So, ito ang base camp ng Dragon Squad. Tumayo si Tyr at ang kanyang mga kasama sa kabundukan at tumingin sa nayon sa ibaba. Ang tinatawag na base camp ay binago ang imahe sa kanyang imahinasyon. Oo. Tumango ang Green Dragon at sumagot, lahat ng mga miyembro ng Dragon Squad ay maninirahan dito kapag wala sila sa isang misyon. Ang squad ay ibang-iba sa 6 doors, ang bilang ng mga ahente ay mas mababa sa 6 doors, ngunit bawat ahente ay may tunay na kakayahan ang squad. Dahil doon, itinuro ng Green Dragon ang 2 patio sa loob niya at sinabing, "Diyan ang Black Turtle at the courtyard sa likod natin ay kay War Emperor." Okay. Huminga ng mabahong hangin si Tyr at hindi na nagtanong pa. Pumasok silang tatlo sa village. Pagpasok pa lang nila sa village, nakita ni Tyr ang isang lalaking naka-uniforme ng militar. Umupo siya sa entrance ng village at naninigarilyo. Tila kakaiba para sa kanya ang umupo doon nang walang galaw sa maangin at manyebe na kapaligiran. Sino yun? Nakita ni Tyr ang matandang iyon na naka-uniforme ng militar na may hawak na tubo mula sa malayo. Pakiramdam niya ay medyo kakaiba ang eksena. Medyo mabigat ang nyebe. Bakit uupo ang lalaking iyon at naninigarilyo? Hindi ba siya nilalamig? Tingnan mo na lang. Parang na-freeze ang matandang iyon at naging ice sculpture. Hindi sinagot ni Green Dragon at Black Turtle ang kanyang tanong ngunit mabilis na naglakad patungo sa lalaking iyon. Sa wakas, inabot siya ng 2 at yumuko para bigyan siya ng magalang na pagsaludo. Maya-maya ay naabutan sila ni Tyr mula sa likuran. Kabanata 1626. Ang Dragon Squad Base Camp. Lalong nag-alala si Tyr habang papalapit sa matandang Ginoo. Ang matanda ay sinaludohan ni Green Dragon at Black Turtle, ngunit hindi ito sumagot. Namalaya na lamang ni Tyr na ganap na nakasindi ang usok na tubo ng matanda sa puntong ito. Sino ang matandang Ginoo na ito? Siya ang dating chief ng Dragon Squad. Drus ang pangalan niya. Wala na ba siyang buhay? Tyr inquired, medyo nagulat. Hindi magiging chief ng Dragon Squad ang War Emperor kung hindi siya pumanaw, sabi ni Green Dragon. Anong ginagawa niyo mga tao? Nagtatakang tanong ni Tyr. Dito mo talaga nilagay ang katawan niya imbes na ilibing. Hindi ka ba nag-aalala na maaagnas ang katawan niya? Ito ay ang kanyang sariling kahilingan na iwanang ganito, paliwanag ni Green Dragon. Ang War Emperor lang ang nakakaalam kung bakit niya ginawa ang kanyang ginawa. Huwag kang mag-alala na siya ay naaagnas. Ang lugar na ito ay palaging malamig at manyebe kahit anong oras ng taon. Kahit na panatilihin natin ang kanyang katawan dito sa loob ng 1 dekada, manatili pa ring sariwa. Walang masabi si Tyr. Aba, malapit na mag-lunch, kaya oras na para kumain. Tara na. Yumuko rin si Tyr kay Drus bilang paggalang. Pagkatapos ay pumasok siya sa base camp ng squad kasama ang Green Dragon at Black Turtle. Nakita ni Tyr ang ibang mga ahente na papunta doon. Pinaghalong grupo sila ng mga lalaki at babae.
Ang mga ahente ay nasa kanilang mga 30s at 40s sa karaniwan. Ang bawat isa sa kanila ay tila isang regular na individual. Gayunpaman, hindi may tatago ang pambihirang aura na nagmumula sa kanilang mga katawan. Sa halip na ilarawan ang lugar na ito bilang punong tanggapan ng Dragon Squad, mas malamang na ihambing ito bilang isang nayon. Isang nayon kung saan ang lahat ng mga residente ay nanirahan at nagtrabaho sa kapayapaan at kagalakan. Nang makita ng mga ahenteng ito ang isang tagalabas, gaya ni Tyr, na pumasok sa nayon, wala sa kanila ang naging agresibo. Sa halip, natural nilang binati ang Green Dragon at Black Turtle. Ang binatang ito ay si King Summers, tama ba? Magtatanong sila, bago kumpletuhin ang kanilang mga pagbati. Oo. Parehong nakangiti ang Green Dragon at Black Turtle bilang tugon. Lahat sila ay miyembro ng Dragon Squad. Sa ibabaw, mukhang ordinaryo sila, ngunit bawat isa sa kanila ay mas makapangyarihan kaysa sa iyong iniisip. Ipinakilala ni Green Dragon ang mga taong iyon kay Tyr habang naglalakad sila. Ikaw si King Summers. Isang babaeng nakasuot ng mink coat, flesh color pantyhose, at puting leather boots ang lumabas mula sa courtyard sa tabi ng mga sandaling iyon. Ang babae ay napakaganda sa unang tingin, at siya ay naglabas ng isang tiyak na alindog. Lumapit siya kay Tyr at pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. I didn't expect King Summers to be so youthful and handsome, sabi niya. Katatapos ko lang maghanda ng lunch. Gusto mo bang pumasok at umupo sa tabi ko? Isa pa, medyo malamig sa labas. Bakit hindi ko pinapainit ang iyong higaan para sa iyo ngayong gabi? Naglakbay ang mga panginginig sa gulugod ni Tyr. Naguguluhan siya kung bakit nasa Dragon Squad ang isang kabit na tulad niya. Tanya, stop trying kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Nakaharang si Black Turtle sa harap ni Tanya Tate. Tyr, huwag mong kausapin tong babaeng ito. Sabi niya sabay talikod para harapin si Tyr. Papatayin ka kapag marami kang natutunan tungkol sa mga sekreto niya. Naguguluhan si Tyr. Galit na galit si Tanya. Black Turtle, you better explain yourself this instant, saway nito habang tinutulak siya. Kailan ba ako huling gumawa ng ganito sa'yo? Hindi mo ginawa iyon sa akin, ngunit ginawa mo ito sa ibang tao. With that, the two proceeded to guide Tyr forward. Balang araw, sisirain talaga kita, galit na sigaw ni Tanya mula sa likuran nila. Hindi nagtagal ay dumating ang tatlo sa tirahan ng War Emperor, na matatagpuan sa isang patio. Pero nakasara ang pinto at walang tao sa loob. Hindi pa ba dumarating si Senior War Emperor? Tanong ni Tyr habang nakatitig sa nawalang pinto. Siguro nangisda siya, sagot ni Green Dragon. Pangingisda. Nagulat si Tyr. Let's go. Tontonan natin siya. Nauwi sa pagkalagkad ng dalawa si Tyr palabas ng nayon bago sumugod sa kanluran patungo sa ilog. Ang ilog ay ganap na natatakpan ng yelo sa buong taon. Ang yelo ay matutunaw lamang ng ilang buwan sa isang panahon sa taon kung kailan mas mataas ang temperatura. Nang umakyat silang tatlo sa may yelong ilog, nakita nila ang isang matangkad at matipunong lalaki na nakatayo sa may yelo sa ilog. Nakahubad ang lalaki sa kabila ng malamig na kapaligiran. Siya ay may matipunong pangangatawan, higit pa sa Black Turtle. Nakatayo siya ng malapit sa 2 metro ang taas, at nakatingin sa yelo sa ilalim ng kanyang mga paa sa sandaling iyon. Isang malakas na dagandong ang pinakawalan niya. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kanang paa at pilit itong inihampas sa yelo. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang malawak na spider-wheel-like fractures ay lumitaw kaagad bago nabasag ng malakas. Nagsimula ito sa kinatatayuan niya at lumawak ng 7 o 8 metro sa nakapaligid na rehiyon. Ang butas ay napuno ng puti, mabula na alon ng tubig ilog na tumalsik pataas. Sa isang kisap mata, ang paligid ng lalaki ay napalitan ng isang umaagos at sariwang ice lake. Dahil sa mga bitek, nahulog ang lalaki sa napakalamig na tubig, gayunpaman siya ay tila hindi nabigla. Sa kabaligtaran, mukhang tuwang-tuwa siya habang napabulalas, ha. This is really nice. It's amazing. Ang balat sa katawan ng napakalaking lalaking iyon ay may mapupulang kulay habang lumalangoy siya sa nagyayelong tubig, ngunit tila nasiyahan siya. Siya ay nasa langit, nakahawig ng isang bata na tumalon sa ilog sa isang mainit na araw upang maligo. This guy. Hindi napigilan ni Tyr na mapasigaw, nasisiraan ba siya ng bait?
Hindi naman masyadong malakas ang boses ni Tyr pero dinig pa rin ng lalaki. Siya ay lumubog sa ilalim ng ilog pagkatapos noon bago lumabas na may dala-dalang malaking tipak ng yelo na tumitimbang ng higit sa daan-daang kilo sa susunod na sandali. Ang kanyang walang awa na puwersa ay kakilakilabot na pagmasdan. Pagkatapos noon, inihagis niya ang napakalaking tipak ng yelo sa direksyon ni Tyr. Nang mapansin ito ng Green Dragon at Black Turtle, hindi nila namamalayan na umatras, ngunit hindi natinag ni Tyr. Naghagis siya ng suntok sa tipak ng yelo na papunta sa direksyon niya. Boom! Isang malakas na kaluskos ang maririnig. Ang tipak ng yelo ay nabawasan sa mga light particle na lumutang mula sa kalangitan salamat sa suntok. Grizzly Bear, isa kang psychopath. Pinaasul ni Green Dragon at Black Turtle ang hangin gamit ang curses. Si Grizzly Bear naman ay ngumiti lang sa kanila mula sa ilog. "You must be King Summers," he murmured, his eyes trained on Tyr's figure. "Ikaw ay tiyak na i-give up sa iyong pangalan, iyon ay para sigurado." Matagal na hindi nakaimik si Tyr habang nakatitig sa lalaking hindi kumikislap ang mga mata. Ang taong iyon ay personal na gwardya ni Druce, ang dating chief ng Dragon Squad, Green Dragon revealed. His name is Grizzly Bear. As of now, he's been working with War Emperor since Druce's passing. Oh! Tugon naman ni Tyr at hindi maiwasang mapasulyap muli kay Grizzly Bear. Hindi na pinapansin ng malaking lalaki na iyon ang tatlo sa puntong ito. Posibleng simpleng pagbati lang ang ginawa niya. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang buong katawan sa nagyayelong tubig at nagsimulang maglaro dito. Nagmamaktol si Tyr, ang taong ito ay dapat na pinangalan ng Polar Bear, hindi Grizzly Bear. Ang lalaki pagkatapos ay muling lumitaw upang ihagis ang isa pang tipak ng yelo. Sabay-sabay na sumugod ang tatlo. Kulang ba siya sa IQ department or something? Siya ay isang mapagbiro. Ungol ni Black Turtle. Nagpatuloy ang tatlo sa paglalakad sa kahabaan ng nagyayelong ilog hanggang sa makarating sila sa isang mas malaking kahabaan ng nagyayelong ilog. Kabanata 1627. A Lonely Man by the Glacier. Sa halip na tukuyin ito bilang isang ilog, maaaring mas angkop na tawagan itong lawa. Ang glacier ay tila halos walang katapusan sa unang tingin. Mahirap maglarawan ng napakalaking lugar na sakop ng glacier sa paanan ng Hellsby Mountain. Sa ibabaw ng glacier, nabuo ang isang makapal na layer ng yelo. Ang emperador ng digmaan ay nakasuot ng Amerikana ng militar noong panahong iyon. Umupo ang lalaki sa gitna ng lawa at may hawak na poste ng kawayan na hanggang braso. Sinusubukan niyang manghuli ng isda sa isang butas sa lupa. Ito ay isang eksena kung saan nakaupo ang isang malungkot na lalaki sa tabi ng glacier, tulad ng sikat na eksena kung saan ang isang matalinong tao ay nangingisday gamit ang isang poste na walang kawit at pain. Ang puting nyebe ay patuloy na bumabagsak mula sa langit. Ang mga snowflake ay umaanod at bumabagsak sa katawan ng War Emperor. Ang kanyang Amerikana ay natatakpan ng makapal na layer ng nyebe. Samantala, nakaupo pa rin ang matandang Ginoo. Nagulat si Tyr sa larawan ni Druce na nakaupo sa pasukan ng nayon, na lumitaw ng wala saan. Hindi mapigilan ng puso niya ang tibok ng galit. Ano ang iniisip mo? Nang mapansin ni Green Dragon ang kakaibang kilos ni Tyr, binigyan niya ito ng mahinang suntok. Ang emperador ng digmaan ay lubhang malusog pagkastigo niya. Hindi siya magiging kasing ikli ng buhay ni Druce. Ang prangka mo naman diba? Bahagyang nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Tyr. Samantala, inilabas ni Green Dragon ang hindi natapos na tabako at sinindihan ito. Sabi niya, "Well, here is our stop. You can go there by yourself." Pagkatapos nito, sabay na umalis sa lugar sina Green Dragon at Black Turtle. Tumayo si Tyr sa dalampasigan at pinagmamasdan niya ng matagal. Ang War Emperor ay hindi gumalaw at nanatiling hindi kumikibo. Ang matanda ay umabot pa sa pangingisda sa malamig na taglamig. Labis ang pag-aalala ni Tyr na baka aksidente niyang masipa ang balde. Nagsimula siyang maglakad palapit sa matandang lalaki, habang papalapit siya, mas malinaw na naririnig ni Tyr ang paghilik na nagmumula sa kanyang direksyon, na agad na nagpatahimik sa kanya. Ang matandang ginoong ito ay talagang nakatulog dito. Bakit hindi siya natulog kung gusto niyang matulog? Nang halos 5 o 6 na metro ang layo ni Tyr sa War Emperor, biglang tumigil ang kanyang hilik.
Pagkatapos, nagsalita ang matanda, dapat kang mag-ingat na huwag maglakad-lakad ng may mabibigat na yabag, kung hindi ay matatakot ang mga isda. Hindi nakapagsalita sa lowika ng matanda, sinaway ni Tyr, ang iyong mga hilik ay mas malakas kaysa sa aking mga yapak. Sumimangot si War Emperor at sumagot, masyadong mabigat ang mga yapak mo. Magiging sanhi ito ng panginginig ng boses. Paano gagawin? Ang kapal ng yelo ay hindi bababa sa kalahating metro. Imposibleng mag-vibrate ang mga yapak ko sa yelo. Nag-iisip si Tyr na may kasamang ungol. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa War Emperor at tumingin sa basket ng isda sa tabi niya. Walang laman sa loob. Napabuntong hininga si Tyr, wala ka man lang nahuli. Anumang isda na handang hulihin ay kusang tumalon sa basket. Senior War Emperor, pumunta ako dito para pag-usapan ang isang bagay sa iyo, mapilit na sabi ni Tyr. Hindi ba nakakatawa na nakatulog ka sa oras na makita mo ako? Tyr, ikaw ay malupit na munting anak ng malupit. Sigaw ng War Emperor habang nakaharap kay Tyr. Napatulala si Tyr. Ipinaliwanag ng matanda, upang makabalik ang Regal Palace sa Celestial Empire, kailangan mo ng pag-aproba ng Dragon Squad at ng sinaunang martial arts world. Sa isang paraan, sinusunod mo pa rin ang mga patakaran. Dragon Squad, ay syempre, hindi haad lang sa plano mong bumalik sa Celestial Empire, sa kasamaang palad, ang sinaunang martial arts world, sa kabilang banda, ay hindi sasang-ayon ng ganoon lang. Nagpatuloy siya, naglakbay ako sa buong bansa sa panahong ito para hikayatin ang mga taong iyon sa sinaunang martial arts world na tulungan ang iyong organisasyon na makabalik sa Celestial Empire. Alam mo ba kung gaano karaming mga tao ang nakilala ko, kung gaano karaming mga pagkalugi ang naranasan ko, at ilang mga hinaing ang tiniis ko para tuluyang maibsan ang bagay na ito. Pagod na pagod ako dahil sa iyo. Nang marinig ito ni Tyr, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nang hindi sinagot ng War Emperor ang mga tawag ni Tyr at hindi na niya makontak ang mga ahente mula sa Dragon Squad, tumatakbo ang matanda, hinihila ang mga string para sa Regal Palace. Ang katotohanan na ang Dragon Squad ay hindi tumutol sa pagbabalik ng Regal Palace sa world na ito ay hindi nangangahulugan na ang sinaunang martial arts world ay tatanggapin sila ng bukas ang mga kamay. Bilang hepe ng Dragon Squad, walang pagpipilian ang War Emperor kundi ang magsagawa ng mga bagay sa kanyang sarili. Kinailangan niyang bisitahin ang lahat ng dakilang pamilya para makakuha ng permiso para makabalik ang Regal Palace. Nahihiya sa revelasyon, napakamot ng ulo si Tyr. Pagkatapos, yumuko siya at same time na sumaludo sa War Emperor. Maraming paghihirap ang pinagdaanan ni Senior War Emperor sa panahong ito. Ang emperador ng digmaan ay sumingot ng malakas at malungkot na sinabi, hindi na ako isa sa 4 na emperador ng pamayanan ng martial arts ng Celestial Empire, hindi na banggitin na wala na ang 4 na emperador. Ngayon, Haring Summers, nananatili kang nag-iisang hari ng pamayanan ng martial arts, gayunpaman, hindi ko inasahan na sa loob lamang ng ilang araw ay papasukin mo ang sinaunang martial arts. Maaari mo akong tawaging Regulus sa hinaharap. Ang palayaw na War Emperor ay hindi gaanong kaaya-aya sa aking pandinig. Oo, Senior Regulus. Tumango si Silas at sinabing, hindi maiiwasang bumalik ang Regal Palace. Ngayong pinangalagaan ko na ang sinaunang martial arts world, walang magpapahirap sa Regal Palace na bumalik sa Celestial Empire. Gayunpaman, Tyr, ikaw ba ay tunay na handa para sa iyong organisasyon na ganap na bumalik sa pinagmulan nito? Natigilan si Tyr saglit. Kahit papaano, hindi niya lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ng War Emperor. Aniya, wala tayong pagpipilian. Isa pa, maraming miyembro ang nagnanais na bumalik sa ating inang bayan. Ang lupaing ito ay ating pinagmulan, kung tutuusin. Ungol ng War Emperor, na sinundan ng isa pang tanong, so, naayos na ba ang lahat? Sagot ni Tyr, Senior, anong aspeto ang tinutukoy mo? War Emperor elaborated, alam mo ba ang pinagmulan ng Second World at ang sinaunang martial arts world ng Celestial Empire? Of course, I do. Tumango si Tyr. Isang siglo na ang nakalilipas, walang ganoong bagay tulad ng sinaunang martial arts world at ang Second World. Noon, lahat ng transcendent na organisasyon ay aktibo sa buong mundo. Ang ilan ay nagtrabaho upang mapanatiling kapayapaan ang mundo, ang ilang mga kontroladong bansa, habang ang iba ay nagdulot ng kalituhan sa lupa.
Pagkatapos ay nagpatuloy si Tyr, ngunit nang maglaon, kasabay ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, ang iba't ibang mga super weapons ay binuo. Ang mga opisyal ay sa wakas ay nagkaroon ng kapital upang makipag-ayos sa mga transcendental na organisasyon at maging kapaki-pakinabang sa isang punto. Sa huli, ang magkabilang panig ay umabot isang kasunduan. Ang mga organisasyong transcendental ay sumang-ayon na magretiro sa likuran at ibalik ang kapayapaan sa mundo. Tama ka. Tumango ang War Emperor at sinabing, kung gayon, ang mga transcendental ay palaging minorya sa mundong ito, ngunit alam mo ba, Tyr? Maaaring magbago muli ang mundo. Habang nagsasalita siya, lumingon ang War Emperor sa hindi malay at tumingin sa Hellsby Mountain Range, na hindi naman ganoon kalayo. Ang direksyon na tinatitigan niya ay ang direksyon ng mata ng halimaw. Tyr, may ideya ka ba kung bakit ang sinaunang martial arts world ng Celestial Empire ay may kakayahang bumuo ng sarili nitong mundo, at ang mundo ay sapat na malakas upang pantayan ang buong Second World? Sumagot si Tyr, lahat ito ay dahil sa millennia ng pamana ng Celestial Empire. Ang bansang ito ay may malalim na pamana. Kahit na ang lahat ng iba pang mga bansa ay magsama-sama, hindi sila makakalaban sa sinaunang martial arts world. Nang bumalik ako sa Rain, nakarinig din sila ng ilang balita na ang ikalawang daigdig ay hindi katugma sa sinaunang martial arts world ng Celestial Empire. Biglang tumawa ang War Emperor at sumang-ayon, tama ka tungkol dito. Ang ating bansa ay may millennia na pamana. Kahit na ganoon, ngunit lahat tayo ay nagsimula sa parehong lugar noong isang siglo. Kaya, ang mga dahilan na iyong inilista ay mali lahat. Kabanata 1628. Ang malaking larawan. Sa kaibuturan, naguguluhan si Tyr. Ano ba talaga ang dahilan nito, Senior Regulus? Tahimik sandali si Silas bago siya sumagot dahil alam ng sinaunang martial arts world ng Celestial Empire kung paano gumawa ng kanilang mga pagpipilian kumpara sa Second World. Gumawa ng isang pagpipilian. Ang mga salitang iyon ay tiyak na nakaantig sa isang malambot na bahagi sa puso ni Tyr. Tanong niya, kapag sinabi mo yan, Senyor, ibig mong sabihin. Sumagot si Silas, noon ang sinaunang martial arts world at ang second world ay umatras mula sa yugto ng kasaysayan at nagretiro sa likod ng mga eksena, parehong kontrolado ang napakalaking halaga ng kayamanan at mga mapagkukunan. Pagkatapos nilang gumawa ng isang kasunduan sa mga opisyal, ang sinaunang martial arts ang mundo ay ganap na sumuko sa kanyang mortal na kapangyarihan at tunay na nagretiro. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, ang ikalawang daigdig, sa kabilang banda, ay maikli ang paningin. Hindi nila mabitawan ang dating kaluwalhatian at kayamanan ng mortal na mundo. Nagretiro lamang sila sa pangalan, ngunit kontrolado pa rin nila ang lahat ng uri ng negosyo at ekonomiya. Lifelines from the background. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga dakilang pamilya at organisasyon sa ikalawang daigdig na kumokontrol pa rin sa ekonomiya at kahit na ang paglabas ng pera ay hindi sila umatras sa yugto ng kasaysayan, tinatamasa pa rin ang karangalan at yaman na hatid sa kanila ng mortal na mundo, naliligaw na sila. Huminga muna si Silas bago nagpatuloy, sa kasong ito, hindi nila magawang tumuon sa paglusot sa mga limitasyon ng mga tao, kaya't nahuli sila ng husto kumpara sa mga nagawa ng Celestial Empire mula noong maraming taon na ang nakakaraan. Samantala, ang sinaunang martial arts ay matagal nang tinalikuran ng mga pamilya ng mundo ng sining ng Celestial Empire ang lahat ng mortal na karangyaan at nag-iisang itinuloy ang pinakamataas na larangan ng martial arts. Ngayon, karamihan sa mga creed ng mga sinaunang martial arts na pamilya ay may isang mandirigma kasama ang Realm of Demigod. Natigilan si Tyr, Senior Regulus, I think I understand what you mean now. Napapikit si Silas at tumawa. Pagkatapos ay sinabi niya, bago ka pumunta sa punong tanggapan ng Dragon Squad, naisip mo na ba kung ano ang magiging hitsura ng lugar na ito? Napangiti si Tyr at sumagot, akala ko ito ay isang napakagandang gusali o isang malaking base militar. Hindi ko akalain na ito ay magiging isang maliit na nayon. Ito ang malaking larawan, sabi ni Regulus. Upang mahanap ang ating paraan patungo sa pagsasakatuparan, kailangan nating talikuran ang lahat ng mortal na karangyan. Ang makamundong kasiyahan ay hindi hihigit sa isang dumaraan na ulap. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin kapag pumasok ang isang martial arts practitioner sa Realm of Demigods? Anong ibig sabihin nito?
Ito ay nangangahulugan na ang isang tao ay magagawang sugpuin ang isang rehiyon. Kung ang martial arts practitioner na iyon ay makamit ang realm of the god, maaari niyang mag-isa na sugpuin ang isang bansa. Napabuntong hininga si Tyr. Nagpatuloy si Silas, kaya, ang base camp ng malalaking organisasyong iyon at mga dakilang pamilya ng sinaunang martial arts world ng Celestial Empire ay hindi kasing luho ng Second World. Maaaring ito ay isang nayon, o maaaring itong matatagpuan sa isang isla o malalim sa kabundukan o kahit sa isang desyerto ay maaaring wala silang napakaraming bilang, ngunit bawat isa sa kanila ay isang piling tao. Pagkatapos ay nagtanong siya, Tyr, nabalitaan ko na nakipag-ayos ka sa mga tuntunin sa agent para sa iyong organisasyon na bumalik sa Celestial Empire. Tama, pag-amin ni Tyr. Noon, gusto kong panatilihin ang aming internasyonal na negosyo. Kung ganoon, ano ang nasa isip mo ngayon? Tanong ni Silas. Tumawa si Tyr at sumagot, actually, naisip ko na ang mga ito bago ako bumalik mula kay Rain. Medyo nag-alinlangan pa ako noon, pero pagkatapos kong marinig ang iyong mga salita, lubos kong naunawaan ang malaking larawan. Dahil napagpasyahan nating bumalik at baguhin ang ating sarili, kailangan nating ganap na magbago. Kailangan nating talikuran ang lahat ng kasiyahan ng mortal na mundo at tumuon sa pagpupursage ng martial arts cultivation. Ito ang uri ng pananampalataya na dapat taglayin ng Regal Palace. Kapag umuwi ako, ibibigay ko ang lahat ng negosyo ng Regal Palace sa Autumnfield Group sa aking asawa na tatahakin ang landas upang ituloy ang pagsasakatuparan ng martial arts. Ma'am. Tumango si Silas bilang kasiyahan, mukhang lubusan mong naintindihan ang payo ko. Dahil doon, inilagay ni Silas ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Kumuha siya ng mapa at binigay kay Tyr. Kinuha ni Tyr ang mapa at nalilitong nagtanong, Senior Regulus, anong mapa ito? Sumagot si Silas, ito ay isang isla sa Long River na matatagpuan hindi masyadong malayo sa iyong lungsod. Ito ay tinatawag na Komodo Island. 20 taon na ang nakalilipas, ang Dragon Squad minsan ay nagkaroon ng intensyon na lumayo sa Hellsby Mountain. Pinili namin ang lugar ng bagong punong tanggapan sa Komodo Island, ang lahat ng pangunahing infrastruktura ay naitayo na noon. Sa kasamaang palad, ang plano sa paglipat ay kailangang ihinto dahil sa kakaibang pangyayari sa Hellsby Mountain Range. Nang maglaon, ang kakaibang pangyayari sa Hellsby Mountain ay patuloy na nangyayari. Sa huli, kinailangan ng Dragon Squad na sumuko sa planong lumipat. Idinagdag ni Silas, dahil ang Regal Palace ay babalik sa Celestial Empire, lahat kayo ay maaaring magtayo ng inyong punong tanggapan sa islang iyon. Isang buwan na ang nakalipas, hiniling ko na ang Six Doors na magpadala ng ilang tao upang muling itayo ang lugar. Kaya, ang pagsasaayos ay gagawin at matapos ang isa pang buwan, maaaring pumunta doon ang iyong mga tao sa sandaling bumalik ang Regal Palace sa Celestial Empire. Sandaling huminto ang matanda bago nagsalita sa isang malalim at seryosong tono, ngayon, may isang bagay na dapat mong tandaan. Bawat gusali sa Komodo Island ay itinayo na may layunin. Pagkatapos niyong pumunta doon, hindi mo na mababago ang anumang bahagi ng Dragon's Ridge ng isla nang walang pahintulot. Kung hindi, haantong ito sa mga kaayla hilakbot na hindi maibabalik na mga kahihinatnan. Biglang nakaramdam ng lamig si Tyr sa kanyang likuran. Ang mga salita ni Silas ay lalong naging misteryoso sa lahat. Kahit papano, medyo na-touch pa rin si Tyr sa ginawa ni Silas. Hindi lamang hinulaan ni Silas ang pagbabalik ng Regal Palace sa Celestial Empire, ngunit nagsimula na rin siyang maghanda mahigit isang buwan na ang nakalipas. Tinulungan niya ang Regal Palace na makakuha ng pahintulot mula sa mga creed ng sinaunang martial arts world at nagayos pa ng isang lugar para sa kanila upang manirahan. Walang alinlangan na maaalala ni Tyr ang kanyang kabaitan sa mga darating na taon. Nagpapasalamat ako kay Senior Regulus para sa lahat ng kaayusan. Seryosong sumaludo si Tyr. Ikinaway ni Silas ang kanyang kamay at sinabing, noon, nang kailangan nating harapin si Andraste sa Imperial Capital, inalok mo ako ng malaking tulong para makonsider mo kami kahit ngayon lang. Bumili ka ng Villa Neighborhood sa Con City, hindi ba? Gagamitin mo ang lugar na iyon bilang base camp ng Regal Palace. Tumango si Tyr at sumagot, sa totoo lang, iyon ang unang ideya ko noon, bagamat kung iisipin ko ngayon, hindi praktikal na manirahan ang aking mga tao sa lungsod.
Ang lugar ng Villa ay mas angkop para sa kanila na tumira doon paminsan-minsan bilang isang bakasyon ng bahay. Pagkatapos ay nagtanong siya, "Anyway, Senior Regulus, ano ang ibig mong sabihin sa kakaibang pangyayari sa Hellsby Mountain Range kanina? Ang tinutukoy mo ba ay ang mata ng halimaw? Narinig mo na ba ang mata ng halimaw?" Napalingon si Silas at nagtatakang tumingin kay Tyr. Sagot ni Tyr, "Hindi ko alam noon, pero kagabi pagdating ko, maswerte akong nasaksihan ang pagsabog ng mata ng halimaw. Akala ko love na ang pumutok, pero sinabi sa akin ni Green Dragon at ng iba pa." "May iba pa ba si Senior Regulus? Ano ba talaga ang mata ng halimaw?" "Hindi ko alam." Umiling si Silas, walang tumutubo sa lugar na iyon. Ang lahat ng mga hayop ay lumayo rin doon. Ito ay isang napaka-misteryoso at mapanganib na lugar. "Hindi mo alam." Medyo nagulat si Tyr. "Hindi ba ang lugar na ito ay hindi gaanong malayo sa mata ng halimaw? Hindi ba kayo pumunta doon para tingnan ito?" "Haha, ginawa namin." Silas chuckled and added, "The last time someone went over there was 20 years ago." Siya nga pala, ang nanguna sa team noon ay si Kin Summers. Siya ang lolo mo, right? Kabanata 1629. Here comes the fish. Boom! Sumabog sa pag-iisip ang utak ni Tyr. Patuloy sa pagtawa si Silas habang sinasabi niya, "Tyr, ang mata ng halimaw na iyon ay ang boundary marker ng Hellsby Mountain. Ang harap ng bundok ay pag-aari ng mga mortal, ngunit ang likod ng bundok ay isang bawal na lugar. Kung ang lolo mo noon o yaong mga taong nauna sa kanya na pumunta sa bundok, wala sa kanila ang lumabas kailanman." Sa puntong ito, huminga ng malalim si Silas at ibinunyag, "Siguro sa loob ng ilang taon, pupunta ako sa likod ng mata ng halimaw at titingnan ko ito para sa aking sarili." Ang sinaunang pamana ng Celestial Empire ay tumagal ng milenia. Si Hellsby ay ang pinaka-misteryosong lugar sa buong pamana ay inaasahan kong matuklasan ang lihim na binabantayan sa loob ng Hellsby Mountain. Matagal na nagulat si Tyr bago tuluyang kumalma. Aniya, noon, pumasok si Lolo sa sinaunang martial arts world pagkatapos niyang makatanggap ng isang misteryosong imbitasyon. Hinihiling ba ng imbitasyong iyon na tuklasin niya ang Hellsby? But then my cousin, Xavian and my master, notice, also received the same invitation after my grandpa. Bakit hindi sila sumunod sa yapak niya at pumasok sa Hellsby? Sumagot si Silas, nananatili pa rin ang imbitasyong iyon bilang isang misteryo sa sinaunang martial arts world. May 8 dakilang credo sa sinaunang martial arts world, at ilang mega sects kahit na nagkaroon ng ilang siglong pamana. Sa ngayon, nanatili itong lihim, dahil ang imbitasyon ay ipinadala ng isang hindi kilalang organisasyon. Maraming mahiwagang lugar na katulad ng Hellsby Mountain sa Celestial Empire. Nakuha agad ni Tyr ang pangunahing punto, "So, pwede bang pumunta ang pinsan ko at ang master ko sa ibang misteryosong lugar?" Ang mga lugar na iyon ay tinatawag na mga bawal na lugar. Sinabi ni Silas, "Tyr, alam kong gusto mo talagang mahanap ang iyong lolo at ang iba pa, ngunit hindi ka dapat maging walang ingat. Sa likod namin ay hindi isang lugar kung saan madaling makapasok ang sinuman." "Naiintindihan ko." Pumikit si Tyr at nag-isip sandali. Pagkatapos, bigla siyang nagtanong ng kakaibang tanong, "Senior Regulus, alam mo ba kung anong klaseng lupain ang kailangang abutin ng isang tao para may kakayahang lumipad?" Nang lumabas ang tanong na iyon sa kanyang bibig, parang lahat ng mga snowflake na nahulog sa pagitan ng langit at lupa ay biglang nagyelo. Ibinaba pa ni Silas ang pamangwit sa kanyang mga kamay at nagtanong, "Tyr, bakit bigla kang magtatanong ng ganyan?" Sagot ni Tyr, "Well, Senior Regulus, itong mga bawal na lugar na nabanggit mo ay katulad ng Mount of Terror, hindi ba? Ito ang lugar na hiniling mo sa Green Dragon at Black Turtle na dalhin ako noon." Sumagot si Silas, "Noong oras na iyon, hiniling ko sa kanila na dalhin ka sa Mount of Terror upang hanapin ang elixir upang gamutin ang nagngangalit na dugo sa iyong katawan. Hindi ko inaasahan na madadapa ka sa mga freak sa Mount of Terror." Sabi ni Tyr, "Nakita ko doon ang namatay kong ina. Noon, gusto ko siyang habulin pero hindi ko maipaliwanag na may kung ano. Sinabi sa akin ng mga taong may kakaibang costume na kailangan kong lumipad kung gusto kong pumunta doon.
Sa oras na iyon, akala ko ay walang katotohanan ang sinabi nila, ngunit ngayon na isipin muli, ang kanilang mga salita Knight ay totoo kung tutuusin, anong uri ng kaharian ang sasabihin mo na ang isang tao ay may kakayahang lumipad? Hindi ko alam. Umiling si Silas at sumagot, dapat mong tanungin ang tanong na iyan sa mga demigod. Ang mga demigod. Tumawa ng mapait si Tyr. Nagpatuloy si Silas, narating mo na ang realm of transformation ngayon, tama. Isa kang ganap na kapansin-pansin at makapangyarihang binata. Nakapasok ka sa kaharian na iyon sa murang edad. Kailangan mong maunawaan na ang karamihan sa mga martial art henyo ay hindi maaaring hawakan ang threshold na iyon sa kanilang buhay kung makapasok ka sa realm of demigod. Natural, malalaman mo kung kailan ka makakalipad. Okay. Hindi na nag-usisa pa si Tyr. Speaking of which, pagkatapos niyang pasukin ang sinaunang martial arts world, marami pa ring dapat gawin si Tyr. Magiging busy rin siya tulad ng dati. Una sa lahat, kinailangan niyang pamunuan ang Regal Palace para magkaroon ng foothold sa sinaunang martial arts world sa Celestial Empire at ituloy ang mas mataas na rurok. Pangalawa, kailangan niyang hanapin ang kanyang amo, pinsan, at lolo. Sa wakas, kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari sa kanyang ina. Ang lahat ng mga bagay na iyon ay mga bagay na kailangang harapin ni Tyr. Sila lamang ang kanyang mga responsibilidad. Nang bumalik si Tyr sa Celestial Empire mula sa Regal Palace sa Rain, naisip niya na kailangan lang niyang ayusin ang kanyang asawa at anak na babae. Gayon din, kailangan niyang humingi ng hustisya sa pamilya Summers. Pagkatapos noon, maaari na niyang samahan ang kanyang pamilya upang mamuhay ng malaya at magaan sa kapayapaan at kaligayahan. Sa kasamaang palad, tila malayo pa ang kanyang lalakbayin. Hindi malamang na tumigil siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Noon lang, biglang lumitaw ang mga alon sa butas ng tubig bago si Silas. Ang pain na lumulutang sa ibabaw ng tubig ay marahas na lumubog sa tubig. Narito ang isda. Si Silas ay may kaaya-ayang ekspresyon sa kanyang mukha. Pilit niyang itinaas ang pamangwit at hinayla ang isang malaking isda sa ibabaw ng tubig. Nakahuli ka talaga ng malaking isda. Tulala si Tyr habang nakatingin sa mga isda na lumalangoy sa nagyayelong tubig. Samantala, kinaladkad ni Silas ang malaking isda na iyon sa dalampasigan at tumawa ng malakas. Ang isdang ito ay tumitimbang ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 kilo. Sa wakas may main course na kami ngayon. Tere na anak, ay treat kita sa tanghalian ngayon. Nagmamadaling yumuko si Tyr at tinulungan si Silas na maglinis. Natuklasan ni Tyr na nagngangalang grizzly bear ay lumalangoy pa rin sa parehong ilog ng yelo sa kanilang pagbabalik. Siya ay kukuha ng isang malaking isda mula sa ilog ng yelo at itatapon ito sa pampang paminsan-minsan. Nagkaroon na ng malaking tumpok ng isda sa dalampasigan. Salamat sa kanyang pagsisikap. Sa pagtingin sa napakalaking tumpok ng mga isda at inihambing ito sa nag-iisang isda ni Silas, ang duo ay may disente na mukhang medyo nahihiya. Senior Regulus, ang lalaking iyon ay mas mabilis makahuli ng isda kaysa sa iyo, sabi ni Tyr pagkatapos ng mahabang panahon. Sinaman ng tingin ni Silas si Tyr at sinimangutan, hindi kasing sarap ng isda na nahuli niya, di ba? Pagkatapos nito, sinigawan niya si Grizzly Bear, na nagsasaya pa rin sa loob ng Ice River na iyon. Grizzly Bear, oras na para umuwi at magluto. Okay, teacher, sagot ng lalaki at lumabas ng ilog. Tinawag ka lang ba niyang teacher? Medyo na-curious si Tyr. Siya ba ang estudyante mo? Sumagot si Silas, si Drews ang nagpalaki kay Grizzly Bear. Siya ang nagturo sa kanya ng lahat ng kakayahan sa pakikipaglaban na kasalukuyang taglay niya. Tinuring niya si Drews bilang kanyang guro mula noong siya ay bata. Bago kumagat si Drews ng alikabok, nagtanong siya. Si Grizzly Bear na makipagtulungan sa akin kaya, sinundan ng taong iyon ang paraan ng pakikipag-usap niya sa dating hepe at tinukoy niya rin ako bilang kanyang guro. Speaking of Drews, tumindi na naman ang interes ni Tyr sa kanya. Senior Regulus, I'm curious about one thing. Bakit hiniling ni Senior Drew sa inyong lahat na ilagay siya sa harap ng Dragon Squad's headquarters sa halip na ilibing ang kanyang katawan? Ano nga ba ang dahilan sa likod nito? Umiling din si Silas at sumagot, I have no idea. Si Drews daw mismo ang humingi nito. I have no idea why he did it. Kung gayon paano siya namatay? Tanong ulit ni Tyr.
Hindi sumagot si Silas, ngunit walang kamalay-malay na ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ng mata ng halimaw. Namatay siya dahil sa mata ng halimaw. Bumilis ang tibok ng puso ni Tyr. Sumagot si Silas, bueno, maaaring iyon ang kaso, ngunit maaaring hindi rin iyon ang dahilan. Kabanata 16:30. Ibigay ang lahat ng pera sa kanyang asawa. Malabong sagot lang ni Silas kay Tyr. Obviously, ayaw niyang pag-usapan pa ang isyong ito kay Tyr. Dahil sa kaso, tumigil din si Tyr sa pagsisiyasat. Tyr, ang mga bagay sa sinaunang Marshall. Masyadong komplikado ang mundo ng sining. Lahat ng uri ng mahiwaga at kakaibang bagay ay laging nangyayari. Dapat kang mag-explore sa iyong sarili. Walang kabuluhan ang makinig na lang sa iba. Sa paglipas ng panahon, narinig ni Tyr ang iba na nagsasabi sa kanya ng mga katulad na bagay ng higit sa isang beses. Kaya naman, tumanggo na lang siya sa huli. Ang maliit na partido ay nagtungo sa nayon na kabilang sa Dragon Squad. Personal na ginawa ni Silas ang isang kaldero ng nilagang isda mula sa malalaking isda na nahuli niya. Kasabay nito, nag-uwi din si Grizzly Bear ng ilang isda para ice steam o ilaga. Matapos maluto ang isda, hiniling ni Silas kay Grizzly Bear na tawagan ang Green Dragon at Black Turtle. Naglabas din siya ng 2 bote ng alak at sumabay sa pagkain. Sa oras na ito ng taon, ang panahon ay nagsimulang maging mas malamig sa Hilaga. Gayon din, ang lugar na ito ay malayo sa bayan. Kaya, kung gusto nating magkaroon ng masaganang pagkain, kailangan nating manghuli ng isda mula sa ilog o pumunta sa likod ng bundok para manghuli ng ilang laro. Medyo mahirap ang buhay dito. Habang kumakain, nakangiting sinabi ni Silas, kapag bumisita ka sa amin sa susunod, hihilingin ko sa Grizzly Bear na pumunta sa likod ng bundok at manghuli ng kuneho at inihaw ito para sa iyo bilang isang treat. Haha, nagbibiro siguro si Senior Regulus. Actually, ang sarap ng isda na ito. Nagkwentuhan ang mga tao habang kumakain. Ang mga paksa ng kanilang pag-uusap ay pangunahin ng nababahala sa mga bagay na walang kabuluhan. Sa wakas, nang malapit na silang matapos sa pagkain, biglang tinanong ni Silas si Green Dragon tungkol sa pangyayari sa Valley City. Sa pagsasalita nito, biglang naging madilim ang ekspresyon ng Green Dragon. Aniya, ang insidente sa Valley City ay nasa kalagitnaan pa ng investigasyon, pero may nakita na kaming mga pahiwatig. It goes without saying that this matter will be something very tricky to deal with. I'm afraid that we still nakulang ng manpower sa iilan lang sa amin. Maaari ka bang magpadala ng mas maraming ahente para suportahan kami? Nakapagtataka, tumawa lang si War Emperor at nagpaliwanag, hindi Dragon Squad ang pangunahing puwersa para harapin ang insidenteng naganap sa Valley City, kaya hindi na kailangang magpadala pa ng mga reinforcement. Kapag dumating na ang oras, naroon na. May mga taong pupunta doon para tulungan ka. Habang nagsasalita siya, hindi maiwasan ng War Emperor na sumulyap kay Tyr. Nagulat si Tyr sa titig na iyon. Pakiramdam niya ay medyo kakaiba ang tingin ng War Emperor sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi lamang siya tinulungan ng War Emperor na pangalagaan ang pagbabalik ng Regal Palace, ngunit ibinigay din niya ang Komodo Island sa Tyr. Ang lugar na iyon ay magsisilbing base camp ng Regal Palace pagkatapos ng pagbabalik ng organisasyon. Sa madaling salita, ginawa ni Silas ang lahat para kay Tyr. Bago dumating si Tyr dito, ibinalita ng Green Dragon ang usapin ng Valley City kay Tyr na may layuning humingi ng tulong sa kanya. Gayunpaman, ang tanging naiisip ni Tyr noon ay ang pagbabalik ng Regal Palace, kaya hindi na lang siya nag-abala sa bagay na ito. Dahil sa ugali ni Silas sa oras na ito, gusto niyang tulungan ni Tyr ang Dragon Squad. Bago ito, katanggap-tanggap kay Tyr na tanggihan ang Green Dragon, ngunit ngayon ay magiging walang utang na loob kung tatanggihan niya si Silas. Senior Regulus, kung kailangan mo ng tulong ko sa usaping ito, I am willing to accompany Green Dragon to Valley City. Kaya lang hindi ako masyadong malinaw sa mga detalye ng usapin. Umiling si Silas at tumawa. Kalimutan mo na ito. Kahit gusto mong nandoon, hindi dapat galing sa Dragon Squad ang imbitasyon. Anong ibig mong sabihin dyan? Hindi maintindihan ni Tyr ang sagot ni Silas. Hindi na natuloy si Silas sa topic. Sa halip, hinikayat niya, kumain ka na. Dapat nating iwanan ang paksa sa ngayon.
Binanggit ni Silas na ayaw niyang pag-usapan ito, kaya hindi na niya ibinalita muli ang bagay na iyon. Wala ni isang salita ang nabigkas tungkol sa bagay na iyon kahit na umalis si Tyr sa punong tanggapan ng Dragon Squad sa susunod na araw. Medyo curious si Tyr kung bakit abala ang Green Dragon sa loob ng Valley City, pero dahil ayaw nilang pag-usapan ito, pinili niyang kagatin ang kanyang dila. Anyway, nilinaw ni Tyr na tutulong siya kung kailangan ng Dragon Squad ang kanyang tulong. Gayunpaman, kung hindi sila humingi ng tulong sa kanya, malamang na hindi magmakaawa si Tyr sa kanila na payagan siyang tumulong, hindi ba? Kinabukasan, inihatid ni Black Turtle si Tyr sa paliparan ng Aklas Province. Pagkatapos, sumakay si Tyr ng eroplano para lumipad pabalik sa Con City. Pagkababa niya ng eroplano, diretsong bumalik si Tyr sa Lunar Mountain Villa area. Pagbalik niya, hindi na siya makapaghintay na makita ang kanyang dalawang maliliit na bata. Bandang hapon, sinundo niya si Cyrene sa school. Si Cyrene ay malapit nang nasa ikalawang baitang. Magaling ang dalaga sa paaralan. Ang kanyang mahusay na pagganap ay nagpasaya kay Tyr. Samantala, si Winifred ay abala sa kanyang trabaho. Nang gabing iyon, gumawa ng mahalagang desisyon si Tyr bago matulog. Same time na tinawag si Winifred sa bintana. Tapos, lumingon siya para tignan siya. Sinabi niya, "Sweetie, ang Regal Palace ay babalik sa Celestial Empire sa lalong madaling panahon." Pagkabalik namin, ang aking mga kapatid ay manirahan sa isla ng Komodo, mga 40 kilometro mula sa Con City. Ang islang iyon ang magiging base camp namin. Sa susunod na 2 buwan, kailangan nating gumawa ng lahat ng uri ng kinakailangang paghahanda bago opisyal na bumalik ang organisasyon. Alam ko ito. Tumango si Winifred at sinabing, "Hindi mo ba ito pinaghandaan mula pa noong nakaraan? Kamakailan din ay okupado ka sa pagbabalik ng Regal Palace." Patuloy ni Tyr, ang pagbabalik ng Regal Palace ay may pambihirang kahalagahan. Kami ay isang ordinaryong mortal na organisasyon na naging transcendent na organisasyon sa sinaunang martial arts world. Ang aking layunin ay medyo tapat. Gusto kong pangunahan ang aking mga kapatid na tumayo ng matatag sa sinaunang martial arts world at gumawa ng sarili naming legacy. Huminto siya sandali para hanapin ang kanyang mga salita. Sa halip na ilarawan ang Regal Palace bilang nagbabalik, marahil ay mas angkop na sabihin na tayo ay napipilitang bumalik sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Second World at ng mga opisyal. Kahit na bumalik kami sa Celestial Empire, kailangan ko rin ng pahintulot mula sa Dragon Squad. Ang mga pangunahing creed ng sinaunang martial arts world kung hindi dahil sa tulong ni Senior Regulus, walang magiging foothold para sa Regal Palace sa malawak na mundong ito. Sa makatuwid, nais ko at ang aking mga kapatid na lalaki ay maaaring magkaroon ng katayuan saan man sila magpunta sa hinaharap. Nais kong ang lahat ng mga tao ng world na ito ay hindi na magagawang i-marginalize ang aking Regal Palace. Gusto ko ang Regal Palace ay makatayo na tuwid sa tuwing pupunta kami. Medyo kinikilig na sabi ni Tyr. Sa kabilang banda, si Winifred ay tahimik na nakikinig sa kanya, nalilito at the same time. Bago ito, bihirang sabihin sa kanya ni Tyr ang tungkol sa mga usapin ng Regal Palace, ngunit ngayon, nagbukas ito at nagbigay ng malaking talumpati sa kanya. "Tyr, ano ba talaga ang gusto mong ipahiwatig sa pagsasabi sa akin ng lahat ng ito?" Napatulala at naguguluhan si Winifred. Sa kabilang banda, natahimik sandali si Tyr at nagpaliwanag, "Determinado kaming gawing tunay na transcendent na organisasyon ang Regal Palace sa aming pagbabalik sa Celestial Empire. Kung gusto naming makahabol sa mga creed sa sinaunang martial art world, dapat naming talikuran ang aming mga koneksyon sa mortal na mundo kaya, plano kong ilipat ang mortal na kapangyarihan ng Regal Palace sa Autumn Field Group sa susunod na lahat ng mga industriya ng Regal Palace sa ibang bansa." Ha! Napatalon si Winifred sa gulat. She asked with a ridiculous expression, "Nagbibiro ka ba ngayon?" Sagot ni Tyr, "Of course not. Seryoso ako." With that, kinuha ni Tyr ang wallet niya sa bulsa. May isang itim na card na may gintong trims doon. Isang 5-clawed golden dragon pattern ang nakaprint sa bank card. Sinabi niya, "Sa simula, ibinibigay ko sa iyo ang aking bank card, mahal kong asawa.